So, ayun, guys. Gagawa tayo ng dolma. Ito, alam nyo ba ito, guys? Ito ay, dahon siya ng strawberry. Hindi siya dahon ng strawberry, dahon siya ng grapes. Na, pinag-boil nila ito, tapos nilagay nila dito. Ayan. Kailangan dito, guys, ay hugasan natin ng maigi. Ang mga dahon. Oo. Mayroon yung asin, guys, kasi dapat lagyan ng asin para hindi siya malagta. Ayan siya. Kaya dandahan lang natin kunin kasi baka ano tawag dito? Magisi sa Bisaya. May asin pa yan. Ayan siya, guys. Kailangan hugasan lang natin ito para maalis yung alat tsaka mga dumi. Pwede palang gawin ng ganito, no? Dolma. Ayan. Hugasan lang natin to, guys. Ito, guys, malinis na siya. Alis na yung, natanggal na yung 99% germs. What? Dito naman, guys, ay kukuha lang tayo ng dalawang creek na orange, guys. Hindi siya mahaba na bigas yung biyak. Biyak siya. Tapos, kailangan lang dalawang baso. Or depende kung marami ang gusto mo. Sa akin, dalawang baso lang. Hugasan din natin to. Ayan, malinis na siya. And guys, meron akong 3 sibuyas. Sa pagbalat pa lang, pinaiyak na ako. So, dito, i-slice lang natin ng maliliit. As in, maliliit talaga, guys. Ang ginawa na sa akin, pinaiyak niya ako. Charot! Ayan, tapos ko na siyang na-slice lahat. Buti na lang, hindi tumulo yung luha ko. Yung sipon lang. Ayan. Hinalo ko sa bigas. Ito yung isot na sinasabi ko, guys. Mga isang ganito lang. Sa Pilipinas, wala siguro to. Lagyan natin siya ng nani. Mint. Mga 2 or 3. Permissive pepper. Red hot pepper, pero hindi siya mahanghang, guys. Yung toast pepper ay yun yung mahanghang. Pero ito namang permissive pepper ay hindi. So, mga isang kutsara, hindi yan kutsara, at karabiber, ito ay paminta. Ito lang, isa. At asin naman, sa asin naman, guys, ay parang isang ganito, or and half. At dito, maglagay tayo ng salsa. Tomato paste to, guys. Tomato paste. Ayan, tomato paste. Olive oil. 1, 2, 3, 4. 4 lang ang kutsara. And then, imimix lang natin. Yan lang, guys. Nilagyan ko lang ng nani, mint, sibuyas, karabiber. Karabiber, guys, is paminta. And olive oil, and tomato paste, asin, isot. Pero yung isot, guys, parang wala dyan sa Pinas, eh. Tapos dapat haluin lang siya ng mabuti para malasa talaga siya. Ang bango. Ayan, halong-halo na siya. Ayan, sisimulan natin balutin. First, tikman muna natin baka hindi, kulang yung asin. Wait lang. Tikman lang natin yung isang. Okay naman. May lasa naman. Dito ay tanggalin lang natin yung ulo niya. Parang ganito, oh. Yung ganito niya, dapat tanggalin to. Ano lang natin? Ibalot lang natin. Parang sigarilyo siya na pagkabalot. Ganito, guys. Ayun lang siya. Cigarettes. Sigara. One more. Merong maliit, merong malaki. Kapag maliit, minsan dinodouble ko. Dapat ganito. Double yan. Kasi maliliit, eh. Meron din namang malalaki. Ayun, balutin lang natin. Pero ito, guys, sa pagluto naman ito, i-arrange lang, tapos
lagyan ng tomato paste with water. Mix sa water yung tomato paste. Then, ilagay doon sa kaldero. Parang sabaw niya. So, yan. I-boil lang ng 1 hour sa mahinang apoy. At iyon. Parang budbud. Kaso sa atin yung tinatapon yung balat. Pero ito, kinakain talaga guys. Kinakain nila yung balat. At gawin nyo din to guys. Meron naman tayong dahon ng grapes sa Pinas, di ba? Pwede nyo gawin ito. Gawin nyo sa dahon ay i-boil nyo lang. Pero hindi masyadong boil as in boil yung dahon. Dahil sa una talaga, hindi mo malasahan, hindi mo siya magustuhan. Pero kapag lagi ka na lang kumakain nito, masasanay ka. Kaysa naman, palagi na lang karne, dapat ganito din, healthy. Bigas lang to, tsaka mga sibuyas, mga panglasa, kada bang ingredients. Yun nga, sinasabi ko sa unang video ay hindi mahirap gawin, pero matagal matapos. Yan siya. Tapos mga isang kutsara. Then, babalutin lang. Kaya, itong dolma na to ay naging nagustuhan ko na rin. Masarap siya. Tsaka proud talaga ako sa sarili ko dahil mga pagkain nila, pagkain ng Turkish ay natuto na ako. Natuto na ako magluto. Sa tulong ng aking biyanan. Siya yung nagturo sa akin. Kapag willing ka talagang matuto ka. Pero kapag hindi ka willing matuto, hindi ka matututo. Talaga, dahil nakapangasawa ka ng gumagawa nito, pero yung asawa ko hindi naman gumagawa nito. Kapag yung asawa ko tumulong dito sa paggawa, maboboring yan. Kasi nga daw, matagal matapos. Minsan, tinutulungan niya ako, pero saglit lang. Pero wala namang problema sa asawa ko guys kasi sa mga panggawaing bahay, tinutulungan niya ako. Magkakasundo kami sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Minsan, mag-aaway din kami. Pero, mag-ayos din ulit. Ganyan talaga ang relationship. May away. Away-bati lang talaga. Nasa relationship topic na tayo. Wala tayo sa dolma. Char. Ito, madali lang tong gawin kapag may mga kasama ka. Lalo na pag may kamaritis ka. Mabilis lang tumatapos. Pero kapag ako lang mag-isa gumawa nito, hindi naman ako maboboard. Kasi, alam nyo ba, manonood ako ng magpakailanman habang gumagawa. Ayan, ganyan ako. Para hindi ako maboard dito sa bahay. Or minsan naman, lumalabas ako. Pero ngayon, taglamig na siya. Hindi na ako masyadong lumalabas kasi ang lamig sa labas. Minsan kapag gumawa ako nito, nag-start ako ng 7, matatapos 10. Kapag wala kang pasensya, baka itapon mo. Importante talagang may pasensya para maganda. Sana dyan sa Pinas, ganito din ginagawa. Para magamit naman yung mga dahon dyan. Isa naman itatapon. Hindi naman siya mahirap. Gawin nyo na to. Ano lang, kapag may handaan dito, ganitong ginagawa, or marami namang mga putahe guys. Dapat sa ganito guys, marami talaga ang gawin nyo kasi nga, hindi madaling gawin. Kailangan marami ang mapagawa nyo para hindi naman to masisira guys kapag ilagay nyo sa ref, sa frozen. Yan yung mga ginagawa ko. Ilagay ko sa frozen, then kapag may birthday or may bisita, yun na lang lulutuin ko. Madukot agad ba? Masarap din to kapag isawsaw mo siya sa yogurt. Alam nyo, nung una, hindi ko siya nagustuhan. Pero ngayon, bet ko na yung yogurt nila. Lalo na pag ayran, nako! Masarap. Isa naman, mga soft drinks, mga acids. Pero yan, yogurt guys, ayran. Napaka-healthy. Pagdating ko nga dito, binaliwala ko lang yan. Inayawan ko lang yan. Pero ngayon, nagtagal na ako dito. Nako. Gustong-gusto ko na. Ayan siya yung dahon. Ito yung dapat lagyan ng bigas. Hindi yung ganito. Yung kahamis. Ito yung sa labas. Yung, hamis. Pero ito yung, rough, niya. Ito yung sa loob.
Ayan guys, malapit na matapos. Konti na lang. Konti na lang guys. Yung pagkain na ito dapat paghirapan. Ganun. Dumaan ka muna sa hirap bago ka makakain. Dapat tinukon din siya guys. Kain taon sayang. So ayan guys, ito natapos na ang ating roll ng kanilang doma. So sa pagluto naman guys ay ipapakita ko lang sa inyo. So, ilagay natin siya sa ref. Ayos lang kapag naka-frozen siya. Hindi naman siya ito magkadikit-dikit. So palihog lang ko og share sa atong video guys para dahan pug ma-update. Ug daghang salamat sa pagtan-aw.